Kababayan, good morning. Hindi nyo ba alam na ginagawa ni PRRD? Si PRRD tinatawag ng 32 million voters, no? 32 million nang bumoto sa kanya, 32 million ang bumoto sa kanya. Yung 32 million na bumoto sa kanya, nagmamahal sa kanya, hanggang kamatayan yan. Yan. Tapos, kayo, ilan lang? Sabihin natin 18 million, 20 million. Ilan lang yung sa inyo versus 32 million. Tama ba ako? Hindi. So, ibig sabihin, mas mas ah, mas marami talaga yung nagmamahal kay Tatay Digong. No. So, ganito 'yan. Sa sobrang nagmamahal sa kay Tatay Digong, kasi nakita nila yung ginagawa ni Tatay Digong. Na mahal ni Tatay Digong ang mga tao. Mahal na mahal ng Tatay Digong ang ating bansang Pilipinas. Kasi bukod tangi lang talaga si Tatay Digong lang ang gumawa nito, na drug war. Tapos, hindi nyo ba alam na si Kristo ay nagpapako sa cross upang ililigtas tayo? Ha? Upang tubusin tayo sa kasalanan nating mga nagagawa. I-analyze nyo maigi ang ginagawa ni Tatay Digong ngayon. Ang mga kasalanan ng mga kapulisan na ginagawa ng mga kapulisan sa pagpatay doon sa mga dahil sa drug war na inutos niya. Hindi naman nag-utos si Tatay Digong na patayin nyo kasi drug war ko ngayon. Drug war to ngayon. Patayin nyo lahat ng mga adik. Hindi. Nakarinig ka bang ganon? Hulihin lahat. Oh. Hulihin lahat at ikulong lahat. Kung maglaban, ay tuluyan nyo na. Siyempre maglaban nga naman. Sino ba ako nga pulis ako? Sundalo ako, hulihin kita, may baril ka. Uunahan, pumutok ka na, binaril kita ngayon. Patay ka, sisihin mo ako, magulang. Sino sisihin? Dapat ikaw magulang ang sisihin. Kasi wala kang kwentang magulang na hinayaan mo anak mo naging adik. Hinayaan mo anak mo na maging poser. Kasi nagbibigay rin sa iyo ng pera. Tuwan-tuwa ka naman. Diba? Konsentador ang tawag nun. Magulang. Ngayon, hindi nyo ba alam ang ginawa ni Tatay Digong ngayon? Na tinubos niya ang kasalanan ng mga pulis na gumawa, ng mga sundalo na pumatay at pulis na pumatay. Tapos ngayon kayong mga pulis sundalo, pinagkalulo ninyo ang ating presidente. Ang tawag sa inyo, kayo yung mga Hodyo. Di ba? Mga Hodyo na sumaksak kay Kristo at nagpako kay Kristo sa cross. Kayo yun, ang mga Hodyo. Ang hari, yan si BBM. Oh, tama ba ako? Ganon ang nangyayari. Yung hari nagmando doon sa general. Oh, ng hari. Ngayon, ang tawag doon, yung nun, mga Hodyo. Taga-Hodyo kasi yun. Oh, kaya nga yan, ang dumakip kay Kristo, Hodyo. Ang dumakip ang nag-utos ay presidente na hulihin. Hulihin si Tatay Digong. Ngayon, si Torre, siya yung Hodyo na general. Nagdala ng batalyon para hulihin si Kristo. Ganon yun. Pero marami ding nag-aalinlangan na pulis at sundalo. Kasi mahal nila si Tatay Digong eh. Hindi nyo nakikita, umiiyak sa likuran. Yung iba talagang
yung mga nakapalibot ng mga tao, nagsiiyakan na dahil mahal na mahal nila sa Tatay Digong. Although, itong Hudyo na ito, si Tory, at yung mga sundalo polis, mga Hudyo yan. Ang tawag dyan, Hudyo. Kaya, ipinako nila dinala nila agad-agad, dinakip nila agad-agad, at pinasakripisyo nila doon sa Netherlands, sa Hague. Ngayon, doon nililitis. Yan. Ang tunay naman dyan talagang mangyari, patay nila si Digong. Kasi, sa tingin siguro nila na kunting na lang kay Digong, mamamatay na yan eh. Kunting patiis na lang yan eh. Kunting pa-sacrifice na lang yan, mamamatay na yan eh. Hindi sila hindi sila masisi. Kasi may sakit naman talaga si Digong. Ganun yun eh. Ang palabasin nila doon. Pero sa totoong buhay, ganun ang sistema na gagawin nila. Ngayon, kung si Kristo pinako sa cross, si Digong ay ipinako na ngayon sa Netherlands. Sa Hague. Same ba ang sitwasyon? Pareho ba ang sitwasyon? Pasalamat kayo mga pulis, mga sundalo. Kasi tinubos kayo sa kasalanan na ginagawa nyo, tinubos kayo ni Tatay Digong. Tinubos talaga kayo kasi mahal kayo ni Tatay Digong. Pero kayo ang nagpakalulo sa kanya. Kayong nagpakalulo. Kayo nang ang tinubos niya sa kasalanang ginagawa ninyo. Pero anong ginagawa ninyo? Pinagkalulo ninyo ang Pangulo. Si Tatay Digong na totoo, tunay na nagmamahal sa inyo. Diba? Tunay na nagmamahal sa inyo si Tatay Digong. Kaya siya nagpapako ngayon sa cross. Naintindihan ninyo? Naunawanan ninyo ako. Kaya huwag kayong magbintang. Sa kasalanang ginagawa ninyo, huwag kayong magbintang. Sa kasalanang ginagawa ng mga pulis at sundalo, inako ngayon ni Tatay Digong magpapako sa krus. Yun ang kalbaryo niya ngayon. Di ba sinabi niya pa ulit-ulit? Kahit doon sa Kongreso, sa Senado, huwag kayong mag-aalala mga pulis. Walang mga kasalanan ng mga pulis. Ako ang may kasalanan kasi ako ang may utos na drug war. Tama ba? Siya nga nag-utos, siya nga naggawa ng batas na drug war, pero ang nag-implement pulis. Pero maraming pulis eh. Maraming mga pulis na mayroong mababait, mayroong hindi mabait. Kaya dalawa yan. Mayroong mabait, mayroong hindi mabait. Dalawa yan. Kaya itong hindi mababait, under to sa mga drug lord. Ngayon, pinakbakan nila yung mga civilian na mga poser, mga adik, para di sila maturo. Kasi kilala sila ng mga adik at mga poser kung sinong mga pulis ang nagprotekta sa kanila, protector sa kanila. Ganun yun. Tatayin talaga nila yun. Kasi drug war na nga eh. Takot na takot yung matanggal sa pwesto nila. Di ba? Kaya ganun ang sitwasyon. Huwag niyo ako sisihin kasi ako, nag-analysis lang ako. Na-analyze ko na lang yung mga pangyayari. So, kung ikaw, hindi mo alam ang mga pangyayari, so, ganun ang mga nangyayari, ha? So, sana makuha ninyo ng magandang leksyon itong nasasabi ko na. Itong kinikwento ko. Maraming salamat and good morning.